Alright. 52 minutes may live po si Attorney Rene Bueno. Alam niyo anong topic? Anti-bastos law. Sino na gumawa nitong anti-bastos law? Si Robin Hood ba to? O sino na nagkuha nitong anti-bastos law na to? Nakalimutan ko na kung sino. Na-topic din natin minsan to eh. Sino na bang gumawa nito, Sir Leonardo? Naomichi, naalala niyo ba kung sino nagkuha nito? Sino nag-propose nito? Nakalimutan ko. Hindi ko sure kung si Robin Padilla ba. Pero sige, ito. Pakinggan natin anong matasabi ni Attorney Rene Bueno dito sa imagination is free. Pero ang malaswang salita ni in public has a penalty. Uy, may penalty. Hala ka ta. Paktay ka. Diyos ko Lord. Ann Curtis versus Congressman Suntay. Mula isip hanggang bibig, kailan nagiging krimen ang imagination? Nako po! Sige, pakinggan natin ito. Maganda to, Sir Leonardo. Ayan, pakinggan natin sa attorney. Constant strong. Kasi di ba sinasabi ni Suntay, wala namang krimen sa pag-i-imagine. Wala daw krimen. Ngayon, may sinasabi, kailan nagiging krimen ang imagination, sabi ni Attorney Rene. Sige, mas maniniwala tayo dito kay Attorney Rene. Here we go. Work today is... Wait lang, work today daw. Ang tagal ng harang ni Attorney. Sige, pasok, Attorney. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ito na po yung pangalawang episode natin sa araw na to. At kanina pinag-usapan po natin yung tungkol sa Iran War, tungkol sa potensyal na pagtaas ng mga bilihin dulot ng giyera sa Iran, at yung proposed action ng ating Pangulo na bawasan yung excise tax at value-added tax after na makahingi ng emergency power sa ating Kongreso. So tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw at linggo, kung matitigil na ba yung giyera at hindi na natin po problemahin ang pagpapauwi sa ating mga OFW na mga Pilipino na nandiyan dyan po sa gitnang silangan. At sana naman wag na matuloy, ba? Pero pagdasal pa rin natin. Okay? So kanina namang hapon, today is March 3, habang nire-record ko to, ay nagkaroon po ng pagdinig ng Committee ng Hustisya sa House of Representatives, kung saan isa sa mga kongresista, miyembro nito sa Committee on Justice, ay nagpahayag ng isang kanyang naramdaman nung kanya pong nakita si Ann Curtis diyan sa Shangri-La Hotel. At sinabi niya na after niyang makita ito, ay wala akong tubig ko guys ha. Inilarawan niya na ang artist actress na to ay maganda, at binanggit pa ang pagnanasa at ang kanyang imagination sa senaryo nung makita niya ito. At bagamat mayroong constitutional na kalayaan sa pagsasalita para sa mga mambabatas sa loob ng Kongreso, maaaring labag po ito sa mga tuntunin ng etika at sa batas tungkol sa Safe Spaces Act, sa Republic Act number 11313. Meron din kasi tayong sinusunod na Code of Conduct and Ethical Standards sa mga public officers na potentially nilabag ng ating kongresista na si Bong Sontay ng 4th District ng Quezon City. So pag-uusapan po natin yung Safe Spaces Act, lalong-lalo na yung mga pangunahing punto dito. Dito po sa Safe Spaces Act, sa ilalim ng RA 11313, ito po ay nagbabawas sa gender-based sexual harassment sa lahat ng pampubliko at pribadong espasyo. Kabilang na po dito yung mga lugar ng kung saan kayo nagtatrabaho, paaralan, at mga pampublikong pagpupulong tulad ng mga pagdinig sa Kongreso. Ayan. So ano po ba yung itinuturing na sexual na panunukso ayon sa batas? So dito kabilang ang mga hindi hinihinging sexual na komento, paglalarawan o pahayag na maaaring magdulot o malamang na magdulot ng pagkabalisa, pagkainis o pagkapahiya sa isang individual, lalong-lalo na sa babae. Yung mga pahayag na nakatuon sa physical, nakaanyuhan ng isang tao, lalong-lalo na ng isang babae, ay may kinalaman sa pagnanasa. Kahit na sinasabing mga kaisipan lamang, imagination, di ba?
ay ito po ay maaaring ituring na sexual na panunukso kung ito ay nagdudulot ng hindi komportable o nakakapinsalang kapiligiran. So, tingnan natin bakit may pwedeng lumabag ito sa ilalim ng Republic Act 11313? Yung mga pahayag ng ating kongresista tungkol sa pisikal na anyo ng isang sikat na artistang aktres. Alam niyo po si Ann Curtis ay isang pribadong citizen, no? Isang pribadong individual na hindi naman kasangkot sa mga talakayan doon sa committee ng Justice sa ating House of Representatives. Ito po Ingit lang si Ann sa Cortez kanya sa dyan. isang pampublikong pagdinig sa isang hearing sa Committee on Justice at ang paglalarawan ng mga damdamin na may sexual na kahalagahan ay pwedeng ituring na hindi angkop at nakakasakit yan ng damdamin ng nasabing actress. Bagamat walang direktang paninisi, ang pagpapahayag ng gayong mga salita sa isang opisyal na sesyon ng Kongreso ay pwede pong lumikha ng kapaligiran na hindi ligtas para sa mga kababaihan katulad ni Ann Curtis at ng iba pang mga individual na nakikinig o kasangkot sa mga gawain ng lehislatura. So, kaya nga kanina agad-agad nagsalita si Congresswoman Bel Zamora na tanggalin yan doon sa records yung mga statement na binitawan ni Congressman Suntay. Women's Month pa naman ngayon tapos may maririnig ganyan na mga statement. Guys, sa mga bagong pasok dyan huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Salamat. So, bukod sa batas na binanggit natin, ang mga mambabatas ay may pananagutan na sumunod sa mga alituntunin ng pag-uugali ng kapulungan. So may Code of Conduct and Ethical Standards na sinusunod ang lahat ng public officials. Ayon po sa Section 142 ng Code of Conduct o ng mga tuntunin ng kapulungan, ipinagbabawal ang anumang pag-uugali na nakakasira ng dignidad ng kapulungan o ng mga kasapi o miyembro nito. So parang hindi maganda kasi ang nabitawang pananalita na kung saan ay sinabi pa ang pangalan ng sikat na actress na si Ann Curtis. So alam niyo po mahalaga na mapanatili ng mga miyembro ng Kongreso ang profesionalismo. Kailangan i-maintain yan dyan. Ang Kongreso po ay dapat na isang espasyo yan, no? Kung saan iginagalang ang lahat ng individual. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay, ano man ang katayuan nila sa lipunan. Yung pong mga pahayag na nakatuon sa pisikal, nakaanyuhan at mga personal na pagnanasa ng isang pribadong tao ay hindi po naayon sa mga pamantayan ng profesionalismo at respeto. Yun, tama. Mula sa mga kinatawan ng taong bayan. So, ano yung potential na action ng Committee ng Ethics? So dito, maaaring isang pa ang reklamo sa Committee sa Etika, no, diyan sa House of Representatives para sa pagsisiyasat. Kung matitiyak na may paglabag sa mga tuntunin ng etika o sa Republic Act 11313, the Safe Spaces Act, maaaring ipataw ang mga parusa tulad ng pagbibigay ng babala, pagsisisi, pagsususpinde, o kahit na pagpapatalsik mula sa pulungan. Kasi yung mga hinalal natin dyan sa House of Representatives at maging sa Senado ay kinakailangan laging umaakto na may halong profesionalismo, mayroong dignidad, at mayroong respeto sa lahat ng individual. At dapat maging maingat kayo dyan. Diba? Although meron tayong freedom of expression na nakalagay sa ating saligang batas, hindi naman po pwedeng walang limitasyon yan. No? At may limitasyon po, may hangganan po ang bawat karapatan. Maging ikaw ay public official o isang ordinaryong mamamayan. Bagamat dito po sa Article 6 Section 11 ng ating saligang batas, ito pong provision na to ay nagbibigay ng kalayaan sa pagsasalita. Sinabi ko kanina, freedom of expression at pagtatalo para sa mga mambabatas. Hindi po ito nangangahulugang
walang hangganan yan. Ang kalayaan po ay ibinigay para sa pagtatanggol sa interes ng bayan. Hindi para sa paggawa ng mga pahayag na maaaring makasakit o lumabag ka sa batas. So yung mga karapatan na binibigay sa atin ng ating konstitusyon ay para proteksyonan ang ating sarili at ang lahat ng individual sa ating bansa. Hindi upang makasakit at tumabag sa karapatan ng bawat individual. Yung paggamit ng ganitong kalayaan para sa mga pahayag na maaaring ituring na sexual na panunukso ay hindi katanggap-tanggap at hindi sinusuportahan ng mga prinsipyo ng ating lehislatura. Nakakalungkot, di ba? Dahil manggagaling pa sa isang miyembro ng lehislatura ang mga ganitong pag-uugali na ipinakikita sa publiko during one committee hearing dyan sa House of Representatives. Ito pong mga pahayag ni Representative Suntay, Congressman Suntay, ay maaaring ituring na labag sa batas, no, sa Safe Spaces Act, sa ilalim po ng Republic Act 11313 at sa mga alituntunin ng etika, no, ng House of Representatives. Diyan po sa ating mababang kapulungan. Diyan po sa House of Representatives. Mahalaga na bigyang pansin ng ganitong mga insidente para tiyakin na ang Kongreso ay mananatiling isang ligtas, respetado, at profesional na espasyo para sa lahat. Yung pong pagsasagawa ng wastong pagsisiyasat at paglapit sa issue ay makakatulong na ipakita ang pangako ng ating mga representatives o mga kinatawan sa pagprotekta ng dignidad ng lahat ng mamamayan. So nandito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bues. Attorney Beno, lo and beyond. Diyos ko Lord. Sir Leonardo, mukhang may haharapin na problema na naman si Kuan. Itong si Sungtay, pukre. Baka maging sungay. Diyos ko Lord. Oh my God. Oh. Kaya upset. Wait lang Sir Leonardo, bago tayo mag next topic pala, may nakita ako dito. Wait lang Pakita ko sa inyo. Ikuan na natin. Isingit na natin to. Pinost ng GMA, mga kababaihan nag-react at hindi lang yon Sir Leonardo. Kapatid mismo ni Ann Cortez nag-react na. Oh, ito. Nag-react na. Kapatid ni Ann Cortez, si Jasmine Cortez Smith. Oh, sabi dito ng Manila Bulletin 49 minutes ago. It is about all women. Read, actress Jasmine Curtis Smith released a statement on Tuesday, March 3, calling out how women continued to be reduced to bodies in space dominated by men in power. This is after remarks made by Bong Suntay during the House Committee on Justice deliberation on the impeachment complaints against Sara Duterte. Public office carries with a responsibility to elevate discourse, not diminish it. The halls of the government should be space whether women are discussed for their contribution, their ideas, and their leadership, not as imagined scenarios, said actress on her post. O ito, Sir Leonardo, basahin natin. Ito Jasmine Curtis, kapatid to ni Ann Curtis. This moment is not about one female celebrity. It is about how all women, regardless of profession, continued to be reduced to bodies in spaces dominated by men in power. When a congressman publicly narrates his desire, his desire and imaginations about women he once saw or dreamed he saw, I don't know, his statements keep changing. It reinforces a culture that treats women as a consumable, as a spectacle, as fantasy, as objects for commentary rather than as a whole human being with agency, intellect, and autonomy.
Public office carries with a responsibility to elevate discourse, not diminish it. It halls of government should be space where women are discussed for their contribution, their ideas, their leadership, not as imagined scenarios. We cannot continue excusing this as just being honest. I'm just being honest. Oh, sabi ni Suntay. Or just compliment. It is neither. Respect is not complicated. If we want safer environments for our daughters, niece, and future leaders, accountability must begin with those elected to represent us. Diyos ko Lord, San Leonardo, LZ Mix, Naomi Chin, Diyos ko Lord. O yan, nagsasalita na yung nagre-react na yung mga kababaihan, mabsa dito kay anong tawag sa kanya? Congressman Kanor, sabi nila. Diyos ko Lord. Ito pa, meron pang nagsasabi, Mayor ng Quezon City, Mayor Belmonte has called on the Representative Bong Suntay to apologize for his inappropriate remarks at a recent House hearing, saying the comments undermine Quezon City pushes for women's dignity and safe spaces. Belmonte noted that the incident came during Women's Month mismo and highlighted that Suntay himself helped pass the City Gender and Development Code and the landmark of 2016's Bawal Bastos Ordinance. Lakata, Diyos ko Lord. Public office official must live by that standards they helped created. The mayor said, urging Suntay to take full accountability and issue a proper statement from Mayor Joy Belmonte. I urge Congressman Bong Suntay to apologize for the inappropriate remarks that he made at the House. His words directly contradict the spirit of empowerment that we have worked hard to build here in Quezon City over the years. We have embraced the difficult work to establish protections for women, constantly striving to honor their rights by creating a safe space and opportunity for them. In this context, it is truly disappointing to witness a Congressman Suntay's casual display of objectification of women's men, no less. But what makes this incident especially troubling, it is the fact that as a former member of the City Council, former City Council, he was part of the body that passed the Gender and Development Code. Nako po, member pala dun siya dati, Diyos ko Lord. Moreover, he was the majority floor leader of the City Council when we passed the bawal ba. Putragi, Sir Leonardo! Siya pa pala isa pala siya sa mga isa pala siya dun. Isa pala siya sa mga councils dun nag-pass ng bawal bastos ordinance sa Quezon City, Diyos ko Lord, which declares that we malicious and demeaning remarks and the acts have no place in public life. Quezon City institute this policy in 2016 ahead of the National Safety Space Act. Our policies are declarations of our city's values, of what we stand for, what we refuse to tolerate. We expect our elected officials to be the first to live by them. Ang saklap nito, Diyos ko Lord. Thus, it is clear to me we must not hesitate to push back against any act that undermines the dignity of our women. We must continue to stand for their safety, dignity, and equality without exemptions and without compromise. We call on the Congressman Suntay to take full accountability for his remarks, issues and a proper apology, and conduct himself with dignity
that his office and our city demand, our people deserve no less. Nakapaw, Sir Leonardo, LC Mix, Diyos ko Lord. Nakapaw. Yan, nagsasalita na yung mga kababaihan dito kay Rufus, mga kakabs. Ay, kay Rufus, kay Suntay. Diyos ko Lord, RN2 cents, shout out Kabsat. Mega love shout out Kabsat, RN2 cents. Kamusta na? Ano, 4 na kayo, LC Mix, Sir Leonardo, LC Mix, Naomi Chin. O, kompleto na. Yo. So, ayan po, nagsalita na yung mga kababaihan, mga kakabsat, no? So, naka po. Correct po, madaling salita, bastos pala yung sungtay na yan. Sabi ka, Sir Leonardo. Diyos ko Lord. O siya, next topic na tayo. Or last topic po tayo. Last topic. Sir Leonardo, last topic tayo. Kasi it's already 1:28 ng madaling araw. So, last topic po tayo. Here we go. Countdown.